syempre balikan natin kung ano yung nangyari kanina at kaugnay niyan ay makakausap natin ang dating Dean ng Far Eastern University Institute of Law, si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po, Attorney Mel. Attorney Mel, good afternoon. Magandang hapon sa inyo, Sandro at Willie, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Sigurado kami, pinanood po ninyo yung mga kaganapan kanina. Sa kamera. Oo nga, madaming nangyari. At ito yung mga sinasabi nilang housekeeping for the future hearings. Madaming ang sinampina. At saka titignan natin kung ano ang kalalabasan sa next hearing kasi magte-testify na rin daw si Madriaga at titingnan rin natin kung talagang susulpot o hindi susulpot ang Vice Presidente at saka kanyang mga legal team. Madami tayong titingnan. First off, ano po yung ginawa kanina ng House Committee on Justice dahil natapos na yung yung pagdetermine ng sufficiency in form and substance. Ano pong tawag dun sa ginawa kanina para po sa mga nakikinig sa atin, Attorney? Ito po ang yugto ng pagdedetermina kung may probable cause para isampa na sa Senado. So, ang una, sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in grounds, at nasa pang-apat na yugto na tayo, is it sufficient to pass it on to the Senate? At ang antas ng ebidensya dito sa yugtong ito, hindi naman proof beyond reasonable doubt o clear and convincing evidence. Ang antas lang ay likelihood, probability na maaari nga bang ilatag ang mga ebidensya, pwede nga pang magawa ito ng Vice Presidente. Yun lang. Hindi ito yung malalimang pagtingin sa ebidensya, kundi pagdedetermina lang ng likelihood. Maaari bang sa ebidensyang ilalatag ay pwede nang isampa sa Senado sapagkat ang tunay na pagdinig ay sa Senado. Isa lang ang insufficient kanina Sandro, Attorney. Ang insufficient kanina, yung deklarasyon ng kampo ni BP Sara na hindi pa raw dapat formal hearing na ginagawa ng House of Representatives, Attorney. Kasi natatandaan niyo yung desisyon ng Korte Suprema last January 2026 at July 2025. Inilahad doon ng Korte Suprema ang mga alituntunin at yugto na dapat gawin. At ang isa na nga, dapat daw merong tinatawag na deliberative proceeding. Okay. At doon sa deliberative proceeding, i-verify yung existence ng mga sinasabing ebidensya. No? So ibig sabihin, nasa yugto na yan. Ito ng last stage doon sa sinabi ng Korte Suprema. Kasi nga dati-dati, ang impeachment, halos basta't makita lang ang dokumento, makita lang ang mga testigo, pwede nang ipasa sa Senado. Pero ngayon medyo dinitalya ng Korte Suprema. At ito na nga, sinusundan na nila. Ako nga, para sa akin, Willie, Sandro, medyo nga parang sagaran ito kasi sa yugtong ito, lang ito, dapat likelihood lang ito. Hindi pa ito yung malalimang pagsusuri ng mga ebidensya. Ito ay verification lang kung nahandyan nga ba nag-e-exist ang ebidensya. Hanggang dyan lang dapat Pero ibang ginagawa ng ating House of Representatives, siguro naninigurado para hindi masabihang grave abuse of discretion sila pagdating sa Korte Suprema. So malinaw naman pala na may legal basis ang House of Representatives doon sa ginawa nila today, base doon sa kung ano yung mga nilatag na mga premises ng Korte Suprema, Attorney. Tama ka, Willie, kasi noong araw, nung sila Corona, nung sila Estrada ang ini-impeach, wala namang yugtong deliberative process Di ba? Kasi sa pangalan pa lang deliberative. Baka nga magkaroon ng konting pagsusuri ng ebidensya, medyo a little bit malalim. Pero dati wala niyan. Kaya, naninigurado lang siguro. Maraming nagulat siguro dahil mukhang bago itong ginagawa ng Korte Suprema. Dahil gaya ng sabi ni Attorney, doon sa mga nakarang mga impeachment, ni na Corona, ni na kung sino pa mga in-impeach, walang ganitong, hindi dumasang mga ganitong klase ng proseso, Attorney, di ba?
ka dyan, Willie. At noon, wala rin yan sa alituntunin ng House Rules. Iba, talagang dinagdag lang nila ito para siguro, parang sumunod sa alituntunin ng tinatawag na deliberative process na sinabi ng Korte Suprema. Hindi na nga dinitali ng Korte Suprema kung ano ang nasa loob nitong deliberative process eh. 'Di ba? Pero sa katagalan yan parang sinasuggest na dapat may konti kayong tinitignan, dinideliberate para nagiging pumasa maingat lang, sa ano? Senate. Oo. Nagiging maingat lang ang Kongreso ngayon. Actually, Kuyang, nakita ko nga, Attorney Mel, kanina noong nagkaroon ng motion para isabina yung SALN, isa din yun sa mga pinagbutuhan ng komite at yung isang nag-object, si Congressman Rufus Rodriguez, sinabi niya na parang ito'y isang fishing expedition. Sa punto nga po bang ito na nire-request ng komite, yung SALN? O kasi gusto niya may makitang permado si ano, di ba? Si POA, tama ba? Oo. Para magkaroon ng legal na basihan yung pagsusubpina sa kanya. Oo, yun nga, Attorney Mel, yun po bang ganitong mga instances, ano pong take nyo dun? Alam mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng fishing expedition? Ang ibig sabihin ng fishing expedition ay isang malawak at walang direksyon na paghahanap ng ebidensya. In short, tsumachamba ka. Para bang imaginein mo, gusto mo mamingwit ng isda, so yung fishing net mo, inano mo, nilatag mo sa dagat, hoping na pumasok lang lahat ng mga isda doon, kahit anumang isda, pero ang hinahanap mo lang bangus, pero baka pumasok lahat, so tingnan natin. So yun ang fishing expedition. Ang katangian niyan, broad and directionless. So, sa mga batayan na yan, broad and directionless ba itong sinasabing sa pinatandaan natin, Willie, Sandro, malalaking halaga ang tinutukoy dito. So, meron namang aligasyon dyan ng confidential funds. Meron namang aligasyon dyan ng SALN. Meron namang aligasyon dyan na hindi tumutugma sa sinesweldo, alimbawa, o sa mga ari-arian. At merong aligasyon dyan na, let's say, yung mga paggagastos ng mga, let's say, 125 million in 11 days. So, nakikita mo, merong direksyon ang pinupuntahan ng sabina. Hindi ito yung trial and error, no? Hindi ito yon. So, sa tingin ko, mukha namang may direksyon. At sa yugtong ito, since separate department ang House of Representatives at sinabi sa Constitution natin, ang procedure mismo ay sila na ngayon ang magtatalaga, siguro ay nang gusto nila. At I think sapat lang yan dahil malinaw naman ang alegasyon sa articles at may sinusunod silang direksyon. Siguro sagot na rin ito dun sa naging aligasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte dun sa mga yung naunang impeachment last year, no? Dahil kung matatandaan nyo, kinu-question ng kampo ni BP Sara yung mga accusations sa kanya na hindi naman detalyado. This time, dinidetali na unti-unti ng Kamara yung mga aligasyong ipinupukol laban sa Vice Presidente. Tama ba, Attorney? Sandro, Willie, ang sabi nila, wala daw nakalahad Yes. na ultimate facts doon sa mga articles of impeachment. Pero ano ba talaga ang ultimate facts? Kahit na maikli yan, kahit na mahaba, basta't immediately nakakita ka ng kwento, ultimate facts na yon. Halimbawa, Willie, ganito. Sinabi ko, aking pinaratang, ikaw ay magnanakaw, walang ultimate facts doon. Kasi ano yon? It's just a description. It's just a conclusion. Pero kung sinabi mo ito, si Marta ay kumuha ng 10,000 kay Jose na wala niyang pahintulot, tignan mo, may kwento.
Ultimate facts yun. At hindi mo na kailangan i-detalye kung ano-ano ang mga resibo, dokumento, testigo, saksi. Hindi mo na dapat i-detalye yon sa sa isang articles of impeachment o kahit sa anumang angal o complaint o petition. Sapagkat ang ultimate facts, ibang-iba sa evidentiary facts na andito na tayo. Kaya ang ultimate facts lang, ilahad mo lang yung kahit na maliit na kwento, pero ang mga ebidensya ay sa hearing na. Kaya ka nagsasampina, nagpapaupo ng saksi, di ba? Nagtatawag ng mga testigo, diyan mo ipoprove yan dito sa hearing o sa mga clarificatory questions na nangyayari. So, basta't may kwento, ultimate facts. Isa pa, Willie, tingnan mo lang yung video, ni VP Sara doon sa paratang, doon sa pagbabanta, may kwento, di ba? Ultimate facts. So, therefore, talagay ko naman, may ultimate facts naman talaga. So makatuwid na Attorney Mel, napansin ko, ito palang naging pagpapasya ng Korte Suprema ay nagbigay ng pagkakataon sa kampo ni VP Sara na mapaghandaan yung impeachment. Kasi nga, kumbaga parang nasisilip na niya kung ano yung pwedeng lamanin noong impeachment trial niya kapag umabante ito sa Senado. Oo. Alam mo, ang na-dismiss naman yung kaso noon, hindi on the basis of the articles, hindi yung mga content nung nasa loob ng articles of impeachment, kundi yung pag-file daw ng lampas sa isang taon. Yun lang naman procedural ang desisyon doon sa Korte Suprema noon, kaya nagbilang sila ng session days, etc., etc. Pero hindi yun sa content ng articles. Kaya nga nakakita pa sila ng siguro na idadagdag nila, kaya napahusay pa. Pero yun pa rin ang ginigiit ng kampo ni Sara Duterte. At yun nga, hindi nga sila umattend ngayon. Sana mas magaling sana kung umattend sila, no, para sa akin lang. Alam mo, sa kabilang banda, ito rin yung hamon ni BP sa sa Congress nung dali niya yung usapin ng impeachment sa Supreme Court maglatag ng di ba, ng ebidensya, ng mga ebidensya. O ngayon nilalatagan siya ng ebidensya. Sasabihin, bakit naghihiring na kagad kayo? Dapat Senado gumagawa niyan. Teka muna, saan ba parang tumutungtong sa hindi ko alam kung paano siya tumutuntong sa numero yung mga kung anong gusto mangyari ni Vice President Sara. Sandro, really, parang nakikita natin gumagamit ng semantics, no, yung mga ganito, parang pinapaikot tayo, pero tingnan natin kung ano ang kanilang mga punto, no. Pero alam mo, Willie, Sandro, ako bilang abogado, ang tingin ko, siguro dapat talagang umattend sila for three reasons. Number 1, legal. Number 2, practical. Number 3, PR. Doon sa legal, mahirap kasi kung aakyat sila sa Korte Suprema at sasabihin nila na hindi kamukha ang ginawa kay Presidente BBM sa ginagawa sa amin. Baka sabihin ng Korte hindi naman kayo umattend Ano ang kinyo? Paano nyo masasabi? Hindi naman naumpisan. Wala kayong inattendan, nag-participate. Number 1. Yun ang legal. Number 2, yung practical. Kasi ang mangyayari ngayon sa House of Representatives, dress rehearsal yan sa Senate. Di ba't sana kung ikaw ay nag-i-strategize, tingnan nga natin kung anong ipepresent nila. Iyan rin kasi ang ipepresent nila sa Senate para mas lalo sana sila maganda. At pangatlo, PR. Siyempre, ito ang pagkakataon na kung gusto niyang ipakita na ito ay isang proceeding na pine-persecute lang ako, ayan ang telebisyon, ayan ang radyo, pwede siya magsalita, pwede siya magtalumpati. Di ba, kinakausap niya na, madla. So, well, baka sana makita niya yon. At siyempre naman yung kabila naman rin, hindi rin naman sasayangin ang oportunidad. Sila naman ay magko-cross-examine ngayon. Di ba? So may pang-apat pa dyan, attorney. May pang-apat pa dyan doon sa tatlong Ano binanggit yung pang-apat? Yung bloody hearing na gusto niya mangyari. Bloody hearing. Di ba? Sinabi niya nung nakaraan, gusto niya magiging bloody yung bloody yung battle daw, di ba? Bloodbath. Bloodbath. Meron pang dyan. Meron pang 5 strategy dyan, Willie, Sandro. Meron pa. Baka talagang gusto nyo nang pumanik sa Senado. Sige, huwag na tayong umattend dyan. Kasi dito,
baka argabyado tayo dito, halos lahat sila bumoboto laban sa atin. Pero sa Senate, siyam lang ang kailangan natin. Siyam lang. Acquitted na ako. Diba? At kung bibilangin natin ngayon ang Senate, Willie, Sandro, kung, at least perception, eksaktong siyam kanya Si Bato, si Go, si Marcoleta, si Cayetano, si Villanueva, si Marcos, isa pang Cayetano, tapos si Padilla. Escudero, si Estrada, siyam yun. Diba? Nabanggit ba So, si Robin Padilla? si Robin Padilla, 10. 10. Diba? So, ibig sabihin, baka hindi natin alam, ha? Willie, Sandro, baka, sige, tingnan natin, sige, wasakin nyo na ako dito. Pagdating ko sa Senado, siyam lang ang kailangan ko. Acquitted ako. So makatawid, Pero meron ito na siyang numero. Ito ba nakikita mo, attorney? Pagsampa ng Senado. Oo, maaring strategy rin yun. Di ba? Pero alam mo naman, ang mga prosecutor rin naman, sila Chel Jokdo, hindi rin naman mga tanga yan, Willie, tsaka Sandro, di ba? Hindi rin naman mga tanga. Siguro sasabihin nila, okay, siguro gusto na nilang sa Senate na ito pumunta. Kasi medyo lamang sila. So, ganito na lang gawin natin. Ilatag na natin lahat ng ebidensya para makita na lahat ng ebidensya para the Vice President will carry the weight of all those evidence up to 2028 election. At hindi ako magtataka kung pupunta sa Senate ito, bawat debate, bawat sentimo pagdedebatihan sapagkat pwedeng sabihin ng kabila naman, okay, may legal exit ka, ma-acquit ka. You will win in the political Senate court, but we will win our moral victory in the court of public opinion, na mas matindi yan kung eleksyon ang pinag-uusapan. So, alam mo, strategy tayo, mga observers lang tayo, pero niisip natin, bakit kaya ginagawa ito? Minsan miikot na rin isip ko Nako, sige, aabangan natin yan, Attorney Mel, kung magkakatotoo yung ating mga hinala, yung ating mga nakikita sa ngayon pa lang. Uso pa ba bolang kristal ngayon? Hindi na. Hindi na eh. Digital bolang kristal na ngayon. Maraming Korte salamat, Suprema pa Attorney dyan. Mel. Maraming salamat sa inyo, Willie, Sandro, sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Buhay kayo lahat. Maraming salamat po. Ayan po si Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law.